Bersikulo 9, ang Ginoo nagpulong sa Ginoo. Ang Ginoo kanunay nagtanaw sa tibuok kalibutan aron pagpaila sa iyang gahom ngadto nagsalig kaniya sa hingpit. Ito po itong mga ulo. Diyos na nagkamanan, Lord, kami naglabuon kanina. Pagkitubutan ikaw na pag-insulti ka namo. Lagi sa inyo kapulong. Salamat po na ang inyong Holy Spirit nagkatapang ka naman. Na masakta namin sa yaman sa klaro ang inyong tulong. Ang pagkakamagilig ka naman. Salamat po Diyos. Ikaw na yung pag-insulti ka namo. Ang Spirit of Spirit. Pinagiging Father God. Na matapot na mo, ilawat na mo ang inyong bitawan alas para sa mga mga kami naman magbihala ng tanang isaling tugyan sa ito ng Jesus kay kami natin kami magbihala ng isaling tugyan sa kala ni Jesus. Amen. Amen. Kapag natas paglingkod kaliha sa atong tibasa sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Itong babasa diha na ng Diyos naghahatag o correction nato sa propeta, sa propeta. Ito atong makita diha ng panahon na nagsalig ang hari sa Israel sa hari sa Syria. Imbis na mosalig sila sa Ginoo. Daghang mga parte sa Bible hindi makita nato ang mga Israelites na himong napildi sa ilahang mga pagpapigubat. Daghang mga sitwasyon sa mga Israelites na himong itugot sa Ginoo o muabot nila ang kapildihan. Usa sa mga hinungdan maong dili sila makaantigo maminaw sa tingog sa Ginoo. Alam ka ninyo, manutanan ko, importante ba ang pagpalimati sa tingog sa Ginoo? Amen? Posible ba na madungog na ito ang tingog sa Ginoo? Ay mayroon nga siguro, pastor, sa unang panahon, pwede na. May mga puting na. Siguro karon, pastor, malak na na. Alam sa mga Kristohanon na naglantaw sa tinuod na makabutang ditundo sa pulong sa Ginoo. Matong hinumduman, we are now in the last manifestation, the manifestation of the Holy Spirit, wherein ang Holy Spirit mao'y unay makigsulti sa atong espiritu. Ang Holy Spirit mao'y mo-connect sa atong spirit. And then there we will know sa kabubukod sa Ginoo. Wala sa atong Sunday school kagamiha, atong gihisgutan ang gifts of the Holy Spirit. Ang gasa sa Espiritu Santo. Jadi parte dito ang gift of communication. O gasa sa kung tinatawag gift sa Ginoo for language. Mag-isgot ka communication. Ang communication mo ang atong pagpakigsulti o pagpakigpulong. Dili matawag na communication kung walay naminaw. Dili matawag o communication kung walay nagsulti. Naay musulti, naay maminaw. Up until this time, hangtod karon, wala pa miundang ang Dios pagpakigsulti kanato. Sa usamang paagi, pastor, pinagi sa pulong sa Ginoo. And isa sa mga gifts, the gifts of the Holy Spirit, na diha ang prophecy. The gift of prophecy. Napabago na gihapon karon. Yes. The movement sa one way outreach, it starts with a prophecy. Sa Revelation. Ang Diyos nagpakita, we read Benedictano, gano'n siya, behold, I stand, I give you an open door that no man can shut.
Nagsugod niya itong adlawan, nakadungog siya sa tingog sa Ginoo. Paminaw niya nga, basin hunang-huna lang po na ko. But later on, sabihan, ang Diyos nagapamuhat sa iyang kinabuhi, nagapamuhat sa ministry. Primero siguro wala ka pa sa plano na magtukod of movement. Kaya kining one-way outreach, wala man nato na ditratar nga religion, but we are treating it as a movement. Ang atong religion mao si Jesus. Ang atong brand mao si Jesus. Lamang na, ay kinahanglan na i-rehistro ang movement kay aron mahimong legal. Kaya itong panahon na mga 1970s, panahon sa martial law, ginadakop nila mga illegal assembly. Kung tapok gani, dakpo nila kay basin mga rebelde. O itong napugos na lang yung taong si Red, rehistro. Yan yung register international one-way outreach. Pero ang one-way outreach, wala nagwali nga ang one-way rama ay maluwas. Hindi ang ginawali nato mo si Jesus. Wala sa John chapter 14 verse 6, mo na atong ginawali, the unchanging message. Sukad kaniadto hangtod karon mao gihapon na ang atong giwali. Nga si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, ug walay makato sa amahan gawas kung muami kaniya. Hangtod karon nagahimong ta sa outreach. Unlimited mission. Mao ang pagpanglakaw o pagwali sa maayong balita o paghimo niining mga taong respond sa tawag sa Ginoo na mahimo silang tinun-an ni Jesus. So kining ministry imposible nga mahimong magmalampuson kung wala ang tingog sa Ginoo. Na kinahanglan kitang makadungog sa tingog sa Ginoo. Pagkaroon atong hisgutan kining gitawag hindrances. Mga baba, madunok pa ba matingog na? Pagkano pa? Atong hisgutan karon mga babag na dili madungog ang tingog sa Ginoo. Kahiling ko kayo ang ulan, no? Naligon na kung naay himuon ang Ginoo, naapoy counterpart, naapoy mga kumagi ko na madistracta. Ito na sige lang, hindi mo napag, ulan na na, anang ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ako sa sinunutan, ulo na nakakadungan ng ulan. Ako sa hilo ko, ako mga ulo. Lord, salamat Ginoo sa nasa sa ulan. Among kilalo, ang ulan, gasa di ka nimo. O pinay panalangin na di ka nimo. Salamat Lord, na ang mga ulan, dili mahimo na disturbo sa amo ang pagpanimati sa imong pulong. Salamat Lord, nasangkang kami magapanimati sa imong pulong. Iputos kami Lord sa iyong presensya na mahimo ang among mga huna, ang among kasing-kasing, mahimo masintro ng nakanimo, ang among klaro na madawat ang iyong tulong karon. Salamat Panginoong Isus sa iyong pagbuhaton ng nadawa. Anak, among gisalig ito diyan sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Ibang padayon ta pag-isgot sa pulong sa Ginoo, atong isgutan kinagitawag hindrances o mga babag ngano nga dili nato madungog ang tingog sa Ginoo. Mga babag ngano ang tao dili makadungog sa instructions sa Ginoo. Akong motrohon pagsulti hangtod karon nga panahon ang Dios nakigsulti pinaagi sa iyahang mga pulong. Kay hain gani ang duha o tulo maghisgot sa ngalan ni Jesus, naa siya sa taliwala. Hain
gani hisgutan ang pulong sa Dios na ang presensya sa Dios. Sa John chapter 1 verse 1 inuliak sa sinugdan, sa wala pa'y bisan unsa sa kalibutan, ang pulong niya na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Kung hain gani ang pulong sa Ginoo, naapo dito ang Dios. Kaya ang pulong uban man sa Dios. Muna panganduyon din nato ang pulong sa Ginoo. So karon una nga rason, una nga babag, manong dili maduog sa tao ang tingog sa Ginoo. Number 1, tinitawag og hearts not perfect before God. Ang kasing-kasing na wala na insakto diha sa Ginoo. Kinahanglan ba di ay ang atong kasing-kasing i-in-tune sa Ginoo? From the word in tune. Kung sa may binisaya sa tune. Kinsay nakahinumdum ninyo sa atong radyo sa unang liso-liso. Ha? Hinumdum mo sa atong radyo sa unang liso-liso. No? Halin ka itong radyo na gitawag na itong analog. Pagbuman, maminaw dayon ka sa una o DXPR. Amot, wala ka mo DXPR. Kung akong hilig o DXPR sa una, kung sa mga numero, imong i-intune sa radyo. I-intune nyo 603. 603. Size 03. DXPR. Tune in na yun ka. Hinundong ko sa una, pagsugod na niyong gitawag ko broadband na internet connection. Patawag din sa pagadian na trabaho o online. Panahon ko nagpuyok ni dito sa Santa Maria. Pagabot sa panahon, na ay tsansa na mobile hinig puyok, nakaabang ko silang mamaniling dito sa Bumamila. Kung binangan namin Bumamila Homes. Tingin ko sila na naay kwarto ko dito isa. Pwede ko minianan, mubalhin ko dito. Nakaibiyaan na namin itong balay sa Santa Maria kay ingon na i-demolish na daw kay ganito na sa tagiya sa yuta. Pagbalhin na mo, kanilang dili na gusto o dako o gasto, ako may magbalhin anang broadband. Di pagbalhin na mo dito sa Bumamila Homes. Taod na nako ang broadband dito sa Atop. Dito sa bagong na balay na among gibalhinan. Sige na ko og liso-liso sa antena. Wag yung signal. Wag yung makuha ang signal. Moto, nagasayang kayo, magbayad ng binulan. Walay signal ang internet. Ngamot ang tayo. Ang kahit kung pamili, yung siya nga ang balay dito sa Santa Maria, sayang tayo kay walay nagpuyo, kay wala pa man bukas na iyas luta. Moto na nangit niliyatan, ay maayo puyan na mo balik. Puyo na dito balik. Pag puyo na mo, gitaod na mo balik ang antena. Na ay signal, alam, hinaya kayo. Moto tawag ko sa hotline. Tawag ko sa hotline, sir, hinay kayo ang among signal. Akong ipalantaw. Pagbisita pa sa technician, ingon siya, mura gibalhin mo ni imong antena, sir. Kung ano man, nausap man ang iyang posisyon. Ano mo niya iba? Isa ang posisyon ng aling antena, pinahanglan nga match dito sa center. Dito sa center. Kung sa posisyon sa iyong antena, dapat maunay nag-record dito sa server anong iniglamay sa signal, mudawat yun yung signal ang antena. Dito na ako kasaktan na kung ang imong posisyon mausap gani, dili na gani insakto ang imong posisyon, hinay
nila ang signal nga imong mga. Karon atong hisgutan man dili atong posisyon diha atubangan sa Ginoo. Ngano kuno nga dili kaayo nato maklaro ang tingog sa Ginoo tungod kay ang posisyon sa atong kasing-kasing wala na insakto. Sa libo no, pwede ka mo inog-inog ka dili atuban guro. No? Kita na na yung adjust, pasensya kayo kayo, wapa mo na. Wapa na bigbigan na itong sinuhan. Adjust na sa ka. May pagayat ka. So, usa sa rason nga ito matili nato maklaro kaayo ang instruction o tingog sa Ginoo, kini gitawag the position of our hearts. Himatod pa, ang mga katawhan sa Biblia, nagalantaw sila na ang kasing-kasing, ang atong kasing-kasing, mao na siya gitawag o container o panudlanan. Galiin na diha sa atong kasing-kasing ang atong affection. So atong kasing-kasing itawag na siya o panudlanan. Naliin naa diha sa atong kasing-kasing ang gitawag o affection. Kung sa pagyon, naa diha sa atong kasing-kasing ang gitawag motibo. Naa po sa atong kasing-kasing ang gitawag o intention. So kining tutulo. Kung kining mga butanga is vitally concerned ang Ginoo niining mga butanga. God is very particular with our affection. God is very particular with our motives. God is very particular with our intention. Kaya kung atong nagtao sa Bible, maski si Jesus nagtudlo, ingon siya, mao kini ang labing dako nga sugo. Nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tinuong imong kasing-kasing. Meaning to say, ang imong pagbati, ang imong affection dapat nahimong nakasentro sa Ginoo. God is also particular with our motives. Kung sa may motibo nato, nakita sa Ginoo ang atong mga plano, nakita sa Ginoo ang atong mga intensyon. Mao na yung usahay, marayo ka sa Ginoo, dili ihatag sa Ginoo ang atong ipangayo kay kanuman na ay panahon nga mali ang atong intensyon, na ay panahon nga mali ang atong motibo. Muna usahay, iniduhon sa Ginoo ang iyang tubag. Unsa man di ay ang makadaot sa ato ang kasing-kasing. Usahay, pinitawag o worldly affection. Affection ay gisguta sa atong itawag pagbati. Kana atong affection na ana sulod sa atong kasing-kasing. Ang usahay ang pagbati nato naa sa mga kalibutan ng tao. Ang pagbati sa tao naa sa treasures ni ining kalibutan. Ang pagbati sa tao naa sa posisyon ni ining kalibutan. Muna nga usahay, dili ma-ensure ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo tungod kay ang ato ang pagbati nabutan man ni ining kalibutan. Motuyo si Jesus, for where your treasure is, there your heart will be. Kung hain gani ang imong bahandi, tuwa-usab ang imong kasing-kasing. Kung ang imong giila nga bahandi, mao ang imong trabaho, mas priority rin imong trabaho. Kung imong giila nga imong bahandi, ang imuhang negosyo, mas priority rin ang imong negosyo. Kung imong giila nga bahandi, imong pag-eskwela, mas priority rin imong pag-eskwela.
kung ang imong giila nga bahante, ang imong uyab, priority nimo imong uyab. So kung unsa ang imong giila nga bahante, naa diha ang imong priority, naa diha ang imong affection, naa diha ang imong kasing-kasing. Mao na usahay dili ka kadulog sa tingog sa Ginoo. Usahay naa kani gitawag impure motives. Usahay naa kani gitawag wrong intentions. Mao na usahay itugot sa Ginoo. Dili nato maangko na nato gipangayo. Nato ko pasal sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ito na pulong sa Ginoo. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway o sa iyang pamarod, kay dili siya mo akong gipili. Ang akong paghugong dili sama sa paghugong sa tao, kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway, apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Mga bantay, mga Kristohanon bantay, mga Kristohanon sa barko sa tubig bantay. Usa sa mga rason kanang di nato padungog ang tingog sa Ginoo tungod kay usahay ang atong kasing-kasing wala na posisyon insakto diha sa Ginoo. Usahay ang atong hunahuna wala diha sa Ginoo. Kaya ani nga ulan kinsa may muuyon basta ingon ani kakusog nga ulan ang mabutang sa atong hunahuna atong ato ang banig habol utunlan sa atong kwarta. Malami kay ibulubot ng naman at niya kay katulong ng naman mo. Masahay mawala ka sa atong concentration sa pulong sa Ginoo. Na ang atong affection, atong motibo, kung atong intention, atong himuong i-insakto na to, atong i-focus sa Ginoo. Ikaduha nga rason, pinigitawag o pagkatig-a sa kasing-kasing or the hardness of heart. Diha sa Hebrews chapter 4 verse 7. Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 7. O nagtagal siyang adlaw nga ginganlag karong adlaw. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diya sa kasulatan nagisgutan na. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Isa may nakadungog sa tingog sa Ginoo. Masayon ba mo nga the moment na maminaw tagpulong sa Ginoo, nakadungog ka sa tingog sa Ginoo. Datahay nga maghisgot ta, magbasa ta sa Word of God, ang pulong uban sa Dios, ang pulong Dios. Every time maghisgot ta sa pulong sa Dios, ang Dios nakigsulti, gamit lang sa tao. Ingon pa niya, kung nagtanungog kamo sa tingog sa Dios, ingon siya, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Unsa may kasagara rason nganong mugahi umutig amang ang kasing-kasing sa tao. Number one na reason, kung hantod karon nagpabili na ang number one na reason nganong na ay tao nga giisip tig-a o kasing-kasing, kaning gitawag o unforgiveness, ang pagkadili mapasayloon. Matod pa, unforgiveness stops God's voice. Kinsa may nakasulay ninyo na nasuko mo sa usa ka tawo. Nasuko mo tungod kay naa say nahimo nga sala batok niya. Nasuko ka kay nakasulti siya dili maayo sa imuha.
nasuko ka kay nakabuhat siya dili maayo nga sa imo. Sa imong panumduman, magkaingon ka, maot nitong iyang gihimo sa akong kinabuhi. Naghan mga tao na ingon anak na kahintang, dili ko ka-blame nila nga ano nga magbumot sila, tungod kay wa matakabaloon sa ang iyang naagian. Manong niabot siya sa punto nga maglisod man siya pasaylo niya ng Panginoon. Sa diyan ang tao na asay pagbumot sa usa ka tao, bisan pag-unsaog langit-langit, dili na ganahan ang ilaw. Maski ako nakasulay ako sa una nga gabi, doon kayo na ako napasaylo ang bilikana. Siguro nakadumog mo ng istoryahan. Masalamat sa Ginoo na may nausap na karon. May panahon na grabe ang akong panumot sa akong bilikanan. Mabati na ako nawa sila isalig na ito. Panahon ko na ipasangin lang ko. Akong edad ato 6 anyos. At the age of 6, 6 anyos na ako nag-grade 1. Ipasangin lang ko sa akong teacher. Niyata ko siya substitute teacher. Na istorya na si Pedro, apil sa iyang mga classmate, nagkanta-kantag bastos dito sa eskwelahan. To make the story short, naulaw akong mama. Kaya nga no maning anak, iyang anak, nagbinuhan man dito sa eskwelahan. Mauto, nakatilaw kong bunag. Isurkat na lang na po. Hinggang sa alas 11 sa buntag. Tama na ng hapon na lang. Natilawan ako, klase-klaseng bunal. Hinggang sa gamay, tukog. Padong sa duha, tulog at tukog nato sa isang kasilhig. Dibali-bali ang silhig, ulo, ikot sa silhig. Dibalik sa isa ka tukog. Padulong dito sa bakos. Dibali-bali ang bakos, ulo o ikog sa bakos. Padong dito sa napatoy sana sa maglilitakaw, napatoy palwa, na ulo o ikog sa palwa, nakilawan na ako ng tanan. Katong na ay palwa na gibagusan o katong wak pa nabagusan. Katong na ay limpyo pagkabagos na ako'y gansang-gansang pagkabagos. Hinigbunal sa tiil, usahay ang katong iyang tukog, bulubong dito sa akong panit. Nabing kisi-kisi. Antod, abot na po ko dito sa pulong, ang kanang sanga sa bayabas. May hinigbunal ang sanga sa bayabas na sa tiil. Ang ato ang unod, waksyo burot, waksyo biko. Ang kabalo mo ganun, gibunalan. Kay paangkonon, unya nakaundang agbunal, hangtod mo ingon ka, na nagbuhat ka ani, kay ang nagsulti nako ang imong teacher. Ingon ko sa mama, kanang hitabo ama, absent ko, wala ko sa eskwelahan. Ang bunalan ako, bunalan ako. Hangtod niya paglantaw nako sa gawas, ningsalot na ang adlaw. Lain na ang akong dibati. Gitagaan kong tayo ng luginhawa. Giundangan sa bunal. Sa akong pagidaron, 6 anyos na ako, makainom ng ako. Sa akong pagpamalandong, nataan ako. Ako na lang ang tunol na ano, aron maundang ng bunala. Kay gikan gudod ko, tama na lang ngit-ngit. Huwag undang bunal. Mawag yabaw ko gatulo akong luha. Murag malumos akong kasing-kasing sa akong kahilugos. Pagbalik sa akong mama, ingon na siya, umiakot sa man. Naglisod na itong istorya kay kanay bitambuhan ko kay biniinom sala. Sakit diyan tayo na. Pero ako lang dibuhat para maundang ng bunal. Ingon kayo ko, nagbuhat ko. Kisa imong kauban. Sumala na po sa akong nadungog, pagkastigo na ko, ako lang ibalik ang istorya.
paghuman ako, naundang to ang bunay. Hindi na nalayin ko. Sige. Pagulay na dito sa iyong kwarto. Pagbinulsol. Higa na ko dito sa higdaanan. Maot na ako muna-muna. Nakapanganti ko, inom ko. Umabot ng panahon, madako ko. Bumawa ko, ining malaya. Bila edad na ko ako. Grade 1 ko, 6 anyos ko na grade 1. Pagkatiyo-tiyo, din saka akong mama sa kwarto. Kung halog-halog ko sa akong mama, mayroon din siya. Pasaylo ako doon na nagunalan ka. Ginunalan ka kay gihigog matata. Sa akong huna-huna, dinilasan ko. Kung tinukot ko nga gihigog manganong wag man ko tuhuin. Kung tinukot ko nga gihigog manganong nga wag man siya mituo nga wala ko naghimo ni atong salaa. Kung tinukot siya nga nahigog manganong wag man paminawa ang atong rason. Muna ko muna-una na sukad atong panahon. Kung sa'y mga istorya sa akong mama, murag ipalagas na lang natin sa akong dalawang. Kung dili ko sa tanang panahon na ingon ato ang aming kahintahan, may panahon usap na maayaw ang mga kahintahan. Kung sa may akong buot na ipunto niya ng higayonan, akong buot ipunto mauna, kung adunay katib-a na akay gitawag unforgiveness, dili ka ganahan maminaw sa tao na wak nimo na sa'yo. Bisag kung sa pagkahindot ang saat na ihatag sa ilahangan halimo, ikaw na naminaw, makayutag, matumutuon. Bukbuk na. Nasa akong tulog ka magsuon. Ako may wala kasi anak. Ang kainom yun imong mga igsoon, mga pinabunan buka. Ano naman, usahay, kasara ka mangayo. Matag gayon. Ako ng anak ng muto na kasara ko gusto nila. Dapat pang naglalong mayroon ang gusto mama, ma. Kinahanglan ko ano sa among istilahan. Ay, naman, hindi ka ito magpaluak. Kaya naman, sa ako muna-una, ahora ginapon. Ang mabulaan, ako ng mabulaan, ako ng mamot. Maayo na sila mangayo. Mangayo sila sa una, balik-balikon. Hantog, madawat nila ilang pangayo. Ako na anak ko kasara istorya, kaya naman na ay paggumot sa akong kasing-kasing. Pasalamat na lang sa Ginoo na sa diha ako na silang napasayo. Pila ka tuig at the age of 6, naggumot ko nila. Nagsugod na ako silang napasaylo ang akong edad 17. Nagpuyo ko dito, anong panahon na dito sa balay nilang rin. Sabi niya, asigin ako kadulog sa pulong sa Ginoo. Mingon ko akong mama sa una, kay sukat atong pakihapagula sa akong kinabuhi, nang binuutan na magdayon ko. Kamu nalay sabot kung saan ka patabinuutan. Mingon akong mama, humingin bataa, dihilig mausap. Mauto na gi-exile ko. Kay basin, mausap ko dito sa balay nilang red. Uyo ko nilang red, isa katuloy. Totoo man, dito ko gitagbo sa presensya sa Ginoo. Simple lang ang gisulti ni Pastor Adel sa ako Panahon ko buntag, gikan ko na nagmak ko dito sa salon, sa kusina. Ingon dayon siya. Ako sa assignment, mag-istorya sa lingkod ng diha. Ako ng pastora. Ako rin limpyo kay unaw tayo. Mauno ko nga, napuyo ko sa ilang balay. Kaya palingkuro ko siya mag-limpyo. Mauno ko. Isa niya kay mag-istorya ka. Araw nga, Brandon rin gusto dito. Araw nga, kasi namin buntak sa suwi ko din. Ayun lang ako. Buntak. Tumaha. Yung tumaha, gusto. Sige, padayon ka. So, niya itong tumura sa diha nga, nag-istorya niya, gusto natin.
simple lang yung giingon. Giingon na siya na ko na, kunya, sa tibuok yung imong kinabuhi, ang imong yung nahinumduman, katulad yung dili maayo, nahitabo. May mas daghan sa gipakaon ka sa imong ginikanan. May mas daghan sa imong bunal, nga giatiman ka sa imong ginikanan. May mas daghan, nga gitabangan ka, pa-eskwela ka, giatiman ka. Sugod ato, hinuktok kayo ko. Inon na siya, sige, pamalandungi pag-ayan. Biyaan ko niya, malandong ko dito sa hagdanan. Samtang na malandong ko, mahinunduman kayo ako, nakainom ko. Bitaw no, nanong buntan na nako sila ni atong isa na kahigayon, kinong ako sa atong pinabuhi. Compare sa mga daghang maayong butang na akong naangkon. Mutusugod niya itong orasa, nabati na ko, nagiminaw ko sa akong mama o papa. Huwag pag-ani ito yung Sabado, kay Sabado, Domingo, hindi ka Sabado, mukuling ako. Huwag kay Sabado, mura na ko kaulion sa mua, kay gimingaw ko sa akong mama o papa. Sa panahon na ako na sila napasaylo, ini makikistorya na sila na ko. Maklaro na nako ang ilang istorya. Masakta na nako ang ilang explanation. Muna sa igsuon nga kung naatay gitawag unforgiveness, dili ka makaklaro o paminaw. Dili ka makaantigo maminaw sa tingog sa Ginoo. Hilabi na kung ang Ginoo mo'y atong gibasol sa mga dili maayong nahitabo sa atong kinabuhi. Dili malinayan kung naa kay ginuntang tao, usahay ang ilo ni mong Ginoo. Muna na ka kanong gitugol pa rin sa Ginoo. Lord, pinapasagdan na ba mo? Panahon makipsulti ang Ginoo. Dili nato madungog kay nga naman busy magpunta ng istorya. Nagkabalo ba mo, kabisan sa science, inigmadungan tag istorya, dili ka kadungog sa istorya. Ha? Nakasulay mo? Samtang mag-istorya ko din pag-istorya gani diha, di ba dili mo maklaro ang atong istorya? Kay datay nga buka ang atong bakba, kunya mugawas ang hangin gikan dinhi sa atong baga aron muhatag siya og igo na hangin na makapatingog sa atong vocal cords. Musigado ko kadyot ang atong dalugan, may parte nga maso gamay. Ang atong focus sa atong una-una na nagadayon sa atong gisulti. Muna siya sagad nga makita na ito na rason ganong dili makadungog sa tingog sa Ginoo. Maabanin mo, naninagi mo pagdungog sa Ginoo. Mato'y nahiwan na ito. Inon dahil siya, young people, young people pa nga ito naman. Inon siya. Mag-away ni sa Ginoo. Bumul daw sila sa Ginoo. Masama siya na. Sa manag-uya pa, iyon siya. Call off ni sa Ginoo karon. Sana mo? Masama na. Mas gamanan pa ka sa Ginoo, kaya mag-call off man ka sa Ginoo. Di pangutana siya, ganun call off man ka sa Ginoo. Siya grabe ang akong kwan. Wala na siguro yung Ginoo. Kamalo mo sa iya problema, ganun na kayo siya, wala yung Ginoo. Nahiubos siya sa Ginoo. Minsan sa panahon may nasakit ang akong mama. Minsan sa panahon nasakit akong mama. Si Ikugampo sa Ginoo, nag-fasting pag yun ko. Gipangayon na ako sa Ginoo, nga ayon ang akong mama. Yung sa man yun yung tabo, wak ang niya ayaw akong mama. Nahiubos siya sa Ginoo. Makigbumol na daw siya sa Ginoo. Naa siya kahiubos sa Ginoo. Nga naman hiubos siya, kay naa siya gipangayo na wala gihatag sa Ginoo. Isa man ninyo na gipangayo nga wa paghihatag sa Ginoo. Nilimbati na mo kahiubos. Wala na po mga ningabot na ng pastor. Kung salamat na lang kato siya nga batanon,
may panahon to nga naay kauban nila sa simbahan nga gikuha sa Ginoo, namatay. Pagkagabi, pagdayon niya tulog, backslide naman siya to, wala siya simba-simba. Panahon na tulog siya, nagdanggo man siya, nakita niya tong usa sa mga smag nga gikuha na sa Ginoo. Nganing-ingon na siya, di pahinumduman siya nga padayon nag-alagad sa Ginoo duha. Yan itong panahon na wala pa siya kabalo nga gikuha na sa Ginoo itong tawanan. Di na siya padayon nagpangalagad sa Ginoo duha. Moto pagmata niya pagkabuntag, nakadawat siya message, nganing-ingon nga namatay kuno itong asmag. Pagkabalo niya ito, tiyaro din siya, hinak din siya, ingon siya, tinuod, tiniay na naay Ginoo. Kaya ipahinumduman yung po niya. Nga sa dili pa moabot na kung kamatayon, mubalik na ko sa Ginoo. Karon himbalik na siya alala sa Ginoo. Mingagi siya pagdumot sa Ginoo, mingagi siya na nakanatika ang iyang kasing-kasing. Every time makadumot siya tulong sa Ginoo, murag paminaw niya, bot na, dili na tinuod. Kaya nga naman, na ay ibati niya nga pagdumot sa Ginoo, tungkol kay naa siya di pangayo, mga nanawa. Muna siya ikaduhang rason. Nganong dili madungog sa tao ang tingog sa Ginoo tungod kay natig-ana ang kasing-kasing. Tungod kay daghanang mga kasakitan iyang naagian, giangkos na niya, huwag niya disurrender sa Ginoo. Hantong niabot sa punto na nagdumog sa Ginoo. Kung sa may kinahanglan, you need to release forgiveness. Sa Matthew 6:14-15, ingon niya, kung imong pasayloon ang mga nakasala kanimo, pasayloon po ka sa Dios dito sa langit. Apan kung dili nimo pasayloon ang nakasala kanimo, ingon siya, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang imong kapasayloan nagbase ra pod sa imong pagpasaylo sa uban. Na kung gusto kang pasayloon sa Ginoo, pagpasaylo po, pag-release po o kapasayloan. Ikatulo na rason na nung madili madungog ang tingog sa Ginoo is kinitawag o unregenerate condition o kinabuhi na wala pa nausap. Sagad kayo tang makadumog. Nga ipamutan mo na ito. Pila na kakatuig. Pila na kaedad nimo, pag-alagad nimo sa Ginoo. Ngayon mo ingon, 20 years. Ngayon mo ingon, 30 years. Ang kain mo na lang tagwaw. Ngayon mo ingon, subat pa ko sa pagkabata, hantod karon, natiguan na lang ko. Pagkalindot tan-awon, kanaay naliguan na lang na nangalagad gihapon sa Ginoo. Pero pagkasubo palanggongon, na naliguan na lang alagad sa Ginoo ang pinabuhi, wala pa mausap. Mangutan ako, importante ba ang kausaban? Nakuloy usa ka gitawag o leader sa usa ka simbahan. Testimony ni Raf Mahoney, Pastor Raf Mahoney. Nanaan ko yung sa conference, nanaasay, dahil sa conference, nanaasay nakasabay ang usa ka leader po sa simbahan. Samtang nakasabay sila, nadungog niya nanaay na istoryahanay. Ang iyang pangalan si John Wesley. Ipangutana siya sa mga Moravians, gingan siya, Sir John, are you baptized with the Holy Spirit? Kabalo mo sa itubag ni John Wesley, gingan siya, I have been serving the Lord many years from now. Ipangutana siya, nabaptize pa ka, nadawat na ba mo ang baptism sa Holy Spirit? Gingan siya, dukay na kong nangalagad sa Ginoo. Ipamutan na siya balik, Sir John, nadawat na ba mo ang baptism
sa Holy Spirit. Na born again na ba ka in the Spirit of God? Ingon na po si Sir John, daghang mga tao ang akong ginatudluan. Wala din niya dito ba ang pangutana? Sini siya gisukit-sukit, Sir John, na born again na ba ka diha sa Spirit of God? Nahihingan niya ito ba? Siya daghan ng mga tao akong gi-pray na mahimong leaders o karong leaders na sila sa simbahan. Balik na niya pangutana, Sir John, na born again na ba ka? Nangin sa Espiritu sa Diyos. Kapag gisamukan siya sa mga pangutana, si John Wesley, agli na siya sa iyang Bible, sige siya agli sa iyang Bible. Ngano magutong pangutana, o gisigil mo din nilang balik-balik, sige balik-balik, na-born again na baka, na-born again na baka. At ang ginagawa ka ng born again, dili na sa religion, but it is a process, proseso sa kinabuhi sa tao na mudawat ni Jesus. Ingon na siya sa aktan ko nung nag-abli sa siyang Bible. Gasigi siya bagulbol, gasigi siya bagulbol. Manong sige man ko pangutanon, manong sige man ko pangutanon. Nahakbay ramang ko, na nagalangad sa Ginoo. Sa aktan ko nung nag-abli siya sa siyang Bible, na-aplihan niya ang Santiago chapter 2, verse 19. Sa may giingon niya sa Santiago chapter 2, verse 19. Hinulya pulong sa Ginoo, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na, apan ang mga demonyo nagtuo usap ni ana o nagkurog sa kahadlok. Pagbasa niya, ino siya nagtuo po sa Dios, ang mga demonyo mutuo po sa Dios. Naka-question na dayon siya, kung sa may kalahian ako o sa demonyo ka lang. Isa man ninyo moto na naay Diyos. Ang demonyo po moto na naay Diyos. Matod pa diha ang mga demonyo nagapangurog sa kahadlok. Kumusta man ka? Mangurog ba po ka? Ining panahon mabuhat kag sala? O daw sa walay na hitabo? Ang mga demonyo nagapangurog sa kahadlok sa Diyos. Kailangan mga tao, nagdaon sila na dilit na nila ginahanglan tinitawag the saving faith. Para nila ang importante tinitawag intellectual agreement. Na kung siya iibutang sa pulong sa Ginoo, basta kay ing-agree ko, basta kay ituo ko, enough na. Igsoon kayo ko, intellectual agreement, dili pa ibot. Kay even the demons will agree that Jesus Christ is Lord. Bisan ang mga demonyo mo agree na. Mayroon kang na ay Diyos, ang mga demonyo mo agree na. Mayroon kang kinahanglan simbahan ng Diyos, ang mga demons mo agree na. Kung sa may wagihimo sa demons, mo agree sila, pero dili nila tumanon ang pulong sa Ginoo. Kung sa itong mga demons, muagri sila sa pulong sa Ginoo, nagkakahatlok sila na naay Diyos, pero dili mutuman sa pulong sa Diyos. Ikson, dili ta demons. You are people created by God. Moto na kaingon si John Wesley, nagkinahanglan GDI ko, sining gitawag saving faith. Kung sa maday ng saving faith? Kasi nag-inom doon last Sunday, nag-isdotan niya na. Kung sa itong saving faith, sa diyan ang maayong balita, niabot sa imong kinabuhi. The good news, kung sa itong maayong balita, si Kristo namatay para sa imong kasalanan, sumalag sa kasulatan,
Siya ginubong ug nabanhaw sumala sa gisulat sa kasulatan. Matod pa ni Apostol Paul sa Roma 1:16, sining siya, dili ko ikaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini gahom nga muluwas. Dili si pastor mo'y muluwas. Dili ang simbahan mao'y muluwas. Kinsa may muluwas, ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita, ang pulong mahitungod ni Jesus. Ug matod pa, pag-abot dito sa Roma 10:17, ang pagtuo nagsukad sa mensahe na dungog. Mensahe mahitungod ni Kristo. Katong nga pagtuo unsa man to siya? Katong giingon sa Efeso 2:8, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Mo na siya ang gitawag saving faith. Pagkadungog nimo sa maayong balita, sa diyang imong nasabtan ang maayong balita, nga naatay nahimong kasalanan, natay kapakyasan, o kinahanglan ta mangayog pasaylo sa Ginoo, ug atong dawaton si Jesus sa atong kinabuhi. Sa diyang imo nang nasabtan, ug imong mi-response kaniya nga pagtawag, dili ka mo response kung wala kami tuo. Katong nga pagtuo, mo ito siya gitawag saving faith. Pagtuo nga makaluwas. Kana siya, mao ang tinuod nga makaluwas. Dili itong intellectual nimo nga agreement nga basta kay nagpamimbro nako, basta kay nagpasakop nako, basta kay nakuan nako. Nagkinahanglan kita personal nga naay saving faith. Dili paigo nga mayon ka, ang akong ginikanan nangalagad sa Ginoo, automatic nako. Kinahanglan individual na ay saving faith. Dili pwede na ang akong bana, ang akong asawa nangalagad sa Ginoo, o di ang sa Dios ginusa man ni. Kinahanglan individual na ay saving faith. Matag usa na ay saving faith, aron nga sigurado nga imong maangkon ang kaluwasan. Yan ay nangutana, kung saan nato pagkabalo, kita naluwas na. Can you know that you are saved? Mabalan ba nimo nga ikaw naluwas na? Saan sa mga pagi, kay gibati nimo, kay na-feel nimo, luwas na dito. Luwas ko ay sige mo pugampo. Luwas ko ay sige mo simba. Luwas ko ay. Kung sa padihay mong rason, luwas ko kayo. Ingon na. Nakinahanglan ta sa pulong sa Ginoo nga mao ay atong basihan, standard sa kaluwasan. Nga atong itandi ang atong pagkinabuhi kung nahiuyo na ba diha sa pulong sa Ginoo. Wala nagpasabot nga kung unsay giingon niya sa pulong sa Ginoo, ako dining sundugon aron maluwas ko. No. Dili nga may mong effective. Apan unsa man daya makaluwas nato? Tito 3:5. Unsay giingon niya? Naluwas kamo dili tungod sa mga maayong butang nga inyong nabuhat. Paggiluwas kamo tungod sa kaluoy sa Dios. Sa unsang paagi gihatag sa Dios ang iyang kaluoy, sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamakay para nato. Gibayra ni Jesus ang imong akong sala. Sa dihang imong gidawat si Jesus ug ang pulong sa Dios, sa samang paagi nakighiusa ka diha sa Dios. Nakighiusa ka ni Jesus. Kinsay nakahinumdum sa memory verse sa mga bata kaganiha? Sa itong memory verse mga bata, kaganihan, 2 Corinthians 5:17. Sa Bisaya pa na siya, ang nahimusa ni Kristo bag-ong binuhat. Ang daan milabay na, ang bag-o nagsingapon. Buot pasabot, ang nahiusa ni Kristo bag-o. Nabag-o. Nausab. Na ay kausaban. Mao na'y trabaho sa saving faith. Usbon ang imong kinabuhi aron mahimo kang insakto sa Ginoo. Usbon ang imong pagkatao aron mahimo kang angayan at tubangan sa Ginoo.
Moto dito po sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Basahan na to. Pagkanindot sa malinaw. Dito na yung basa. Madunggan na rin ang basa mo. 25 to 27. Bubuan ko kamong limpyong tubig, o malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lapit sa inyong pagsimba mga Diyos-Diyos. Hatagan ko kamong bagong kasing-kasing, o bagong espiritu o buhaw ko ang inyong kasing-kasing na dahil, sama sa batong ilisan o pilit kasing-kasing na masinugtanon. Amen. Ihatag ko kaninyo ang aking espiritu, Oo. o gibuwag ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan o mga lagda. Amen. Kinsay mo usab? Kita? Na dili atong paningkamot may makaluwas na to. Pero mas maayo po nga ubanan po natong paningkamot, tabangan natong Ginoo nga mausab po natong kinabuhi. Ingon pa diya, ingon ang Dios, your filthiness will be washed away. Ang inyong pagkahugaw, limpyuhan niya. O tagaan ko kamog bag-o nga kasing-kasing. Kuhaon sa Ginoo ang daan natong kasing-kasing, ilisda niya bag-ong kasing-kasing. Kung sa ito'y nasuot itong kasing-kasing, na ang atong affection, na ang atong motives, o na ang atong intensyon. Kaniadto, wala na insakto ang atong kasing-kasing, mo nang dili ta kadumog sa tingog sa Ginoo, dili ta makasabot sa kabubuton sa Ginoo. Apan ingon pa diya sa diyang pagdawat nimo ni Jesus, sa diyang mo asugod kag alagad sa Ginoo, saad sa Dios, tagaan ko ikaw bag-o nga kasing-kasing. Ang imong daang kasing-kasing nga naay dili maayong motibo, kasing-kasing nga dili maayong intensyon, kasing-kasing nga ang affection nakasentro sa kalibutan, kuhaon sa Ginoo ug ilisdan og bag-ong kasing-kasing. Ug dili lang kutob diha. Ingon siya, I will put my spirit within you. Ang Dios na ingon siya, akong ibutang ang akong espiritu diha sa imong kinabuhi. And it is the Holy Spirit. Ingon siya, ang ibutang ang akong espiritu diya kaninyo, aron nga kamo mahimong magmasinugtanon sa tanan nga akong isugo anak kaninyo. Maski diha lang ang bersikulo, masabta na to. Nga mituman ta sa pulong sa Ginoo tungod kay naluwas na. Dili kay natuo ka sa pulong sa Ginoo aron maluwas. Na di ay mga magsisimba nga wa pa naluwas. Nagsimba aron maluwas. Pangutana, naluwas na wa pa. Wala pa kay nagsimba man aron maluwas, wa pa day naluwas. Apan ang insakto mao nga nagsimba ka diha sa Ginoo tungod kay giluwas ka sa Ginoo. Kaniadto sa wa pa usba sa Ginoo ang atong kasing-kasing, makabasa gani tagpulong sa Ginoo. Ay, grabe na pagkina kayo stricto. Ay, dili na po na tanan. Labyan na po na. Daghan pulong sinong labyan. Apan sa dihang giusap na sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Pag naamay mga sugo sa Ginoo, maglisod na po ni Lord. Tabangi ko nga ako ning mahimo. Naanay kasing-kasing masinugtanon diya sa Ginoo. And last, nga nung dili kadungog sa tingog sa Ginoo, kining gitawag disobedience. Pagkadili masinugtanon. Unsa may cause sa disobedience? Number one cause of disobedience is pride. Pride prevents obedience. Ang garbo mahinungdan nga mapugnan ta sa pagsugod sa sugo sa Ginoo. Nga naman, ano makapugong man ang garbo, parehas magsuon. Ningon ang manghod, ate, ikaw na po ihuga sa plato karong gabi ha? Ano siya ito sa magbuwag? Yaya po ni mo ha? Sugo-sugo ka magbuwag. Ikaw rin mahugas diya. O anong di ko sa mahugas? Kay magbuwang good siya. Ang may tawag na ito na,
pride para gamit ng hugas, makapugong din as pagpanghugas. Lahat itong pride nga sabon, matabang paghugas. Pero pride nga garbo ganis kinabuhi, di na ganahan matabang. Once gani makadungog og pulong sa Ginoo, may niligan, mas pride pa magkuha ng nagwali. Dili na siya matuman, sugo sa Ginoo. Kaya naman, tungod sa garbo, ang great hindrance nato for obedience is pride. Kung imong nga taong sayon nga pamagi pag-explain sa pride, spell out pride. P-R-I-D-E. Say nas to nga, ay, basta gani, bahay na gani, sa ako. Ang imong kaugalingon na gani mo ay imong isintro. Ang imong kaugalingon na gani mo ay ibutang nimo sa labaw. Mao na siya rason nga dili mo tuo sa pulong sa Ginoo. Nato sa kahari, si Haring Agripa, nagwali si Pedro. Ingon dayon si Agripa, nagdahom ba ka nga sa isa lang tuwalihan? Madara ko nimo. Hapit na dahil siya nada. Isa pa lang kawalihan. Kung walihan pa ito, ikaduhay katulong, madala na to. Pero nga nung di man siya magpadala, tungod sa iyang garbo, kaya nga naman, siya hari. Kinahanglan, ang hari, mogi ulo, mogi bright. Kung ang nagtudlo niya, nga tinuna ni Jesus, ubos kayo ang iyang paglantaw. Kung nausahay, kung ubos ang imong paglantaw sa pastor, mananili kaganahan ng tumas pulong sa Ginoo. Mga po na uban, mga mahadlok na mastor, mahadlok mga pastor, kay basin dili ko tuhuan, isoon mo yun ko. Mga po na ako ang pasangil sa una. Mga na ko, Lord, himuan lang ko mag-uwali, ay lang ko himuan pastor. Kaya kung di mo gani sa tapok, halos dili gani ko paminaw. Inig mag-groupings na gani ni sa una. Gusto niya na to. Wag yan, bigis na mamina. Sige na lang, bahalag marong nita na. Ito pagkakalig sa nato. Bahalag na ako'y kauban, ako ray grupo kakong po galino. Pinabati na ako na away ganahan maminaw na ako. Kung akong papa mayon sa una, maura ni siya gumintad ng hilumon. Mayon itong papa, kani akong anak, maura ni gumintad ng hilumon. Maura dahil sigara gumintad sa baan. Siguro. Kasi kani akong anak mo na ipinak ng hilumon. Mutingog, granig, maipit. Matalan sa lagi po mutingog sa una. Matunyan ako sa Ginoo, Lord, huwag ako'y mamastor na, kaya maminaw na ko. Unti mo sa eskwelahan, dili gani ko paminaw. Unti mo gani sa among balay, dili gani kayo kusog ang akong tingog. Pero mo na giningon ako ng Diyos nagtawag nimo na makaanak ko pagsugod na kong pastor din sa Marcos. Kana ko kining mga membro din sa Marcos, mubilig yun ko na mga mapausanon. Pero una din ako sa una, kasi mo'y maminaw na ko. Bukan mo na yung minaw. Ang dili ganahan maminaw, kana lang taas o garbo. Diba? Kana maghuna-una nga, mas bright ko anak. Ay, maghuwag ako sa duyan anak. Pinumdum na ito nga, dili na ko mugamit anak. Bata magunang nagwali, kaya sinusahon ako, dili na magiging bata. Sa una na, tapos mga 20 ng pastor, pinigwali na ko, maski bata ang nagwali. Karon kaya ko nga, dili na yun magsilbig na yung bata ang nagwali kay idara na ng tagnaw, manggawas na gani atong mga uban. Sa klarong pagkasulti, ang garbo mo'y hinungdan nga ang tao dili mutuman sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, kining gitawag og preconceptions. Unsa man ang preconceptions? Kanang naa kay gi-imagine nga daan nga pastada. Sama ni Naaman, si Naaman sa diha nga naa sa balatian. Grabe kalakas si Naaman oy. Ang hari sa Syria, iingat to sa nananghid siya, gipadaan sa isulat, gidala dito sa hari sa Israel. Dili basta-basta ang arrangement, official, nasod to nasod ang agreement.
Nya kumain kay nasod, himo ang nagbalaot. Himo ang nagresolusyon nga pwede ka mo communicate sa tagalaing nasod. Matili basta-basta. Pag-abot niya dito, nag-expect si Naaman nga inig-abot niya dito, muwarawara si Eliseo siya kamot na, Lord, yatag ang kayuhan ni Naaman ug maayo dayon siya. Pero manay nga ang iyang expectation lahi pag-abot niya dito. Unsa may giingon, unsa may nitabo? Ang sulugoon ra ni Eliseo may adto dito, bata. Mingon ng bata, Sir, ingon ang propeta, tusnog daw ka sa Jordan 7 ka bisis ug maayo ka. Bata ray gisugo. Unya siya general. Sa iyang itawag preconceptions, nagabagulbol siya. Niya siya, I thought, abi nako po, inig-abot nako, muwarawara ra ang propeta siya kamo, unya maayo na dayon ko. Napatay na ampo, pastor, bisitahin ko, pastor, kay naglubog na. Bisita ang pastor. Pag-abot dito, ampuin ko, pastor. Kabalo na mo sa drill, no? Usa mo ampo si pastor. Usa mo ampo si pastor, mag-istorya sa wali sa pulong sa Ginoo. Padayon man ang pastor nga mauni hinungdan sa iyang balatian. Gibanlo. Hilak-hilak siya. Ingon na siya. Abi na kung ginigani ni pastor, patungan regular ko gampo. Ikasapan man hinuong ko. Ibalong man hinuong ko. Ipahinulsol man hinuong ko. Pero wala siya nagmahay, nag-abot iyahang luha o sipon. Hilak kita sa Ginoo, pangayag pa sa ilo. Kining magsakit na, magkalit manggudog magpausano na dayon. Sawa pa'y sakit, grabe yung garbo ay. Pero sa nagsakit na, ang grabe ng dawat ang sa Lord. Salamat na lang. Ayon. Usahay ang makapugong sa atong obedience sa Ginoo. Kaya una-una nga ay nakabalo na manggod ko. I thought, abi na ko, inguna ni, abi na ko, inguni. Abi na ko, inguna na ra. Kasi yun, paligsoon, dili nataan ang mga gitawag o preconception. Kung dili atong itong isang atanan ngadto sa Ginoo. Yan na po gitawag pattern ng Ginoo. Usahay na atay gihunang-hunang nga ang pamaagi sa Ginoo. Ingon-ini ra gyud kay maoy atong nasabtan sa Biblia. Nakunoy usa ka preacher, usa ka magwali. Sa diha nga sa iyahang pag-eskwela sa Bible school, naa na siya gitawag preconceptions about God. Naa na siya pag-ila sa Dios, sumala sa iyang pag-eskwela sa theology. Una-una niya o iyang nasabtan nga naay pamaagi ang Ginoo, naay pattern ang Ginoo sa kinabuhi. O iyang nasabtan nga sa iyahang pagkapastor, sa iyahang pagka-leader sa simbahan, iyahang yung amumahon ang mga magsisimba nga motubo, nga mahimong muhamtong sa pag-alagad sa Ginoo. Isa sa butang nga wala kayo niya natagaag pagtagad kinigitawag Great Commission. Sabi ng Great Commission? Verse na? Mateo 28:19 to 20. Iyahan ang giumit sa iyang kinabuhi. Una-una niya ang lakaw, katulad mga membro na manlakaw. Sila na manlakaw. Ang katong mga leader na sa simbahan, gi-appoint sila rin manlakaw. Una-una niya, di siya manlakaw. Until such time, na ay nagpahinumdum niya, na ay nagsulti niya, ang kinahanglan tanga mulakaw, kinahanglan dili muundang ang pagpanglakaw, dili kinahanglan maundang ang pagwali sa mayong balita outside the church. Mutuingon siya, mao may disenyo sa Ginoo sa kung kinabuhi, ingon nga pastor. Ingon siya, I know the pattern, kabalo ko sa pattern nga gihatag sa Ginoo. Moto nga nasa gibarugan nga bersikulo, Hebrews chapter 8 verse 5. Naayos sa kapas
pastor ngayon niyan. How about reading Hebrews chapter 8 verse 5 once again? Ingon siya, kanang Hebrew 8:5, pila na kasirmo ng akong nawali, anak, memoryado na ako na. Ingon siya, how about reading it one more time? Kaya masahod na nato. Ang gibuhat nila ingon ka mga pare, usa lamang kapupya o anino ni adtong atwa sa langit. Sama usab niya kay tabukang Moises, sa dayunan niyang pagpatindog sa tulga, giingnan siya sa Dios. Himuha gayod ang tanan sumala sa sumbanan, nga gipakita kanimo didto sa bukid. So kana siya nga part diha, pag ingon paghimuha gayod ang tanan sumala sa sumbanan. Sa English pala siya, make all things according to the pattern. According to the pattern showed to thee. Sumala sa sumbanan nga akong gipakita kaninyo. Pagbasa pa niya, pag-ingon pa niya, showed to thee. Burakunog na ay ning buto nga bomba diha sa iyang kasing-kasing na nakulbaan siya pag-ayo. According sa pattern nga gipakita sa Ginoo. O ditong taknaa sa iyang kinabuhi. Na-imagine dayon niya nga tuod ang Dios nagapamuhat, lahi-lahi ang iyang pattern sa kinabuhi sa tao. Gigamit sa Ginoo si Moises ipahigawa sa mga katawhan gikan sa Egypt. Multi-pattern sa Ginoo sa kinabuhi. Gigamit sa Ginoo si Elijah to prepare the way of the Lord. Gigamit sa Ginoo si Elijah nga mahimo nga mabalik ang kasing-kasing sa mga Israelites ngadto sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo si Elisha nga makasilati ang Israelita og daghang mga kadaghan. Lahi-lahi ang pattern. Nakahinumdum dayon siya, nakaingon siya. Kung sa day pattern sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kabalo ba mo sa pattern sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Hinumdum ko anang naay related na word, pattern. Magkukulon. Ito ni na may video na ko, wala ko na-prepare. Nayo sa ka magkukulon ba? Hindi mo siya kulon. Sakta naging mo sa kulon, pedal siya na pedal din, patuloy may kulon. Iyan na yung butangan dito yuta, clay, butangan po niya ang tubig. Giingnan dayon siya sa interviewer, eh siya, nabatay pattern anak ma? Ingin siya, na may pattern, pero dili itong pattern nga parihanan sa mag-pro ka ba nga ipaluta ang pattern. Siya na pattern. Nasa huna-huna sa pattern. Ang pattern. Paghuman, every time niya ipurma niya na ingon siya, kini silang akong gihimo, magpurma siya o kulon. Siya nagpurma si kulon. Kini akong gihimo, kulon. Pero every time nga naa ako himuon, naa sila gitawag o kalahian or uniqueness. Pareha sila o purpose nga gihimo, pero ang paghurma nila, ang purma nila, naagi kalahian. Ang tod nga naay connection sa atong kinabuhi. Di ba ikaw ug ako pareha ang tao? Kasi tao diha. Wagi ugay na sa kolre. Tao bitang tanan. Pareha ang tao. Pero naay gitawag distinct nga calling ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naay lain-lain nga pagtawag ang Ginoo sa atong kinabuhi. Na ay pipila kaninyo himuon sa Ginoong pastor, ang uban himuong propeta, ang uban himuong evangelist, ang uban himuong apostol, ang uban teacher, ang uban song leader, ang uban musician, ang uban church leader. Lain-lain mag-pattern. Dili sa tanang panahon pareha ni pastor. Dili sa tanang panahon pareha ni sister. Dili sa tanang panahon pareha ni brother. Ang importante kayo makadungog ta sa tingog sa Ginoo. Dili ta mag-focus, para kuha lagi ko. Para sa kuha sa una, ang akong una-una. Nagitawag ko sa Ginoo, para lagi mo support sa ministry mo. Support ko sa ministry ko dili ka na.
reconcile na ko sa akong ginikanan. Nakita na ko ang ilang paghago sa ministry. Ang tabang nito sa ministry. Ang akong nauna nga tabang, nagbaho ko. Nauna pag-ibog abroad na sa una. Abroad ka ko, no? Nagbaho ka ko dito, no? Ang dakog swinto, kaya ang madigusyo ka ko, no? Muna akong nauna sa una. Sa time na graduating ko, 2007, 2008, mura nagpaglaban akong ulo sa akong buhaton. Baho ko, bukuan. Moto'y akong gibutang sa akong huna-huna nga mo gito'y direction sa akong kinabuhi. Kapag miabot ang panahon nga giusap sa Ginoo ang dagan sa akong kinabuhi. Kay unsay kuling sa Ginoo para nimo mao gyud dapat matuman. Unsay disenyo sa Ginoo sa imong kinabuhi mo dapat matuman. Muna igsoon mo yun ko, it is very necessary to hear the voice of God. Importante kay madungog ang tingog sa Ginoo. Atong hinumduman, kung sa tayo mga babak, na dili nato madungog ang tingog sa Ginoo, ang kasing-kasing na wala na insakto diya sa Ginoo. Ikaduha, tig-a nga kasing-kasing. Ikatulo, kinabuhi nga wa na usa. Ug ang ikaupat, disobedience. Kanang upat ka butang, mulay natong likayan sa atong kinabuhi. Kung ang imong kasing-kasing man wala na intyon sa Ginoo, ang iyong Ginoo, tabangi ko nga ang akong kasing-kasing mahimong right before you, God. Kung ang imong kasing-kasing na may katig-a, napaywa na mo na pasaylo, ayaw pati ugma, maski karon i-declare, Lord, akong gipasaylo sikuan sa akong kinabuhi. Kung naaman niya sa imong kinabuhi nga wa pa na usab, dahil parte sa imong kinabuhi nga usbonon pa, isurrender ngadto sa Ginoo. Kung naa pa man gani sugo sa Ginoo nga wa nimo tumana, ang iyong Ginoo, Lord, tabangi ko na ako nimo to. Mga panindot ka. Ang pagpanimati sa tingog sa Ginoo, importante kayo. Because when you listen to God, kung kadungog ka sa tingog sa Ginoo, you will surely know, masakyo dyan ka, kung sa direction niya sa imong kinabuhi. Mo nang daghang mga panahon sa itong kinabuhi nga murag mawala ta sa atong focus, mawala ta sa atong direction. Tungod kay wala naman nato nadungog ang instruction sa Ginoo. Maski diha sa panggubatan, importante kayo na maski ang pinakaubos nga sundalo, kinahanglan makaila siya sa tingog sa ilahang commander. Mao'y lison na naay mga gubat nga naay gitawag miss-encounter. Kay kauban man unta to. Sa iyang kakuyaw, wala paanak, pabutong. Maski kasinggit ng commander, ceasefire, ceasefire. Naangin, Panginoon mga kauban. Nakinahanglan ta makadungog sa tingog sa Ginoo. It is sad to say, na ay mga tao dili ganahan maminaw sa tingog sa Ginoo. There are times sa time ni Moses, niingon ng mga Israelites, Moses, padungga gud sa tingog sa Ginoo. We want to know if ang Ginoo ba gyud mao ay nagtawag nimo. We want to know if ang Ginoo ba gyud mao ay nagpagawas nato dito sa Egypt, gidala man taniya dinhi sa kamingawan aron mamatay. Negative ang ilang storya. So we want to know, we want to hear the voice of God. Unya ang Dios mitingog dito sa langit. Pagsulti na sa Ginoo karon, nadungog ni Moses very clear unsa ang instruction sa Ginoo. Apan ang mga Israelites naligid sila, ingon sila, Moses, paundangan ang tingog ang Ginoo, kay nakuyawan na sila. Kaysa diha ang Dios musulti og istorya lang maski isa ka pulong
ang ilang madungog daw lipak dalugdog nangalisan sila. Muna yung mahita mo kung nangatang kasing-kasing is dili insakto diya sa Ginoo. Murag radyo nga wala insakto og tune in. Makadungog man kag istorya pero daghang dili nimo maklaro ang istorya. If you really want to hear the voice of God, ang iyong Ginoo Lord, ano akong kasing-kasing ko surrender nimo. Saad sa Ginoo sa Ezekiel, I will give you a new heart. I will take from you your old heart, and I will give you a new heart, and I will give you my spirit, so that you will obey my laws and my commands. Hallelujah. Saligi lang ang Ginoo. Magaputa, Lord, salamat sa iyong mga pulong. Salamat, Ginoo, nagapahinungdon ka namo unsa ka importante ang pagpanimati sa imong mga pulong, pagpanimati sa imong tingog. Usa sa among pangandoy, Lord, nga dili lang mi magadungog sa imong tingog second hand information. Panangandoy mi, Lord, nga madungog gid namo ang imong tingog, ang imong dealings nga personal nga among madawat, Ginoo. May ikaw makikonnect ka namo from spirit to spirit. Thank you, God, sa imong mga pagpahinumdum karon. Ang kinahanglan nga ang among kasing-kasing, among i-intune, insakto diha kanimo. Aron maklaro namo, Lord, ang imong tingog. Kung ang among kasing-kasing, Lord, dili namo patig-ahon, kung dili kami mo pasaylo, Lord, ni adtong mga kasalanan. Kung among po Ginoong ipaubos ang among kaugalingon nga kanimo, among pagumupon ang among kasing-kasing. Kung among po nasabtan, Lord, nga kinahanglan o Diyos, nga among makinabuhi ang tinuod nga kaluwasan, nga na ay saving faith, kaya ang produktos kaluwasan inusab ng kinabuhi. O nga masinugtanon po mi nga kanimo, Lord, kini nga pamaagi madungog namo ang imong tingog. Salamat o Diyos, ikaw ang kasilyo sa mga misaya mo na dumog, nga kinidili mo na bayakawang, but let it be, Father God, nga niini nga simana, Lord, I declare, Lord, nga kini nga simana, Lord, will be a week of communications. Ikaw na ay magigsulti sa imong mga katawan. There will be revelations. There will be prophecies. Na ay mga visions. Na ay mga danggo. Na ay mga ipasinati sa imong mga katawan. Salamat, Lord, that we will enjoy that day na nag-iingon ikaw, na maabot nga ng adlaw nga ang imong espiritu imong ibutang sa tanang kaunuran. Hindi ng imong magkatawhan, Lord, ang mga tigulang magadamgo. Bisan na mga kaubatanunan, Lord, magapropesiya. Salamat, Lord, that we will be rich with prophecies, visions, and dreams. Ingon nga imong mga direction, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga kaniya karon nga naay kasing-kasing tinguha nga makadungog yun sa imong tingog. Pasinatiya si Lord, hinig si manaha in the name of Jesus. Salamat, Lord. Ikaw na ay mag-exulti, mamulog siya kinabuhi, magagiya, magamulga, ay mayroong sumala, Lord, sa imong katuyuan nga kaniya. Siliyuhin mo mga pulong, Lord, nga di ko labay ikawang, kundi tubuti, Lord, nga kini mahimo gayon, garema, buhi sa among kasing-kasing, ug amo kayo makinabuhi. Amo kami dahil pasalamatan mo, Diyos, niya tanan. Ug ingon nga ministry mo niini nga panibahon, akong gideklara divine provision, protection, peace, prosperity, joy of the Holy Spirit be upon you all throughout this week. Ang Diyos mga panalangin sa inyong negosyo, trabaho, inyong
inyong uma, inyong mga negosyo, pangitaan, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Dili ka mo pakulangan sa Ginoo. Throughout this week, na may mga pagsulay gihapon, apan ka mo magpabiling manawag pinagi sa ngalan ni Jesus. Kinikta na, akong giniklara pinagi sa ngalan samahan sa